Magandang araw, Miss Aya. Ako si Rosalie, 42 taong gulang. Taong 1994, noong mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Isang kwentong akala ko noon ay isa lamang sa mga alamat na madalas ikwento ng matatanda tuwing gabi. Pero kalaunan ay naging bahagi na ng sarili kong buhay. Miss Aya, ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Mindoro. Tahimik ang aming lugar. Karamihan sa mga tao ay magsasaka o mangingisda. Magkakakilala halos ang lahat at bihira ang mga dayong napapadpad sa amin dahil malayo kami sa bayan. Napapalibutan din ng mga palayan at nyugan ng aming baryo. Sa gawing silangan naman ay may malawak na ilog na umaagos mula sa kabundukan. Hindi naman yun ganoon kalalim ang ilang bahagi, pero sapat na upang magsilbing hangganan sa pagitan ng aming baryo at ng makapal na kagubatan sa kabila. Mula pagkabata, lagi kong naririnig ang mga babala tungkol sa lugar na yon. Huwag kang tatawid sa kabilang pampang kapag palubog na ang araw. Kapag naman may naririnig kang tumatawag sa pangalan mo mula sa gubat, huwag kang sasagot. Ay gano'n na nga, at higit sa lahat, huwag kang susunod sa mga taong hindi mo kilala. Katulad ng ibang kabataan, hindi ko gaanong pinapansin ang mga ganoong kwento. Akala ko kasi noon ay paraan lamang yun ng mga matatanda upang takutin kami. Ngunit may isang bagay na lagi kong napapansin. Kapag tungkol na sa kabilang ilog ang usapan, tila nagiging seryoso ang mga matatanda. Walang tumatawa, walang nagbibiro. Parang may mga bagay silang alam na ayaw nilang sabihin ng buo. Minsan ay sinubukan kong tanungin si Lola tungkol doon. Lola, nakakita ka na ba ng engkanto? Tanong ko noon habang nagbabalat siya ng kamoting kahoy sa ilalim ng aming puno ng mangga. Saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayong bahagi ng ilog. Hindi lahat ng bagay na nakatira sa gubat ay gustong makita ng tao. Sagot niya, yun lang. Hindi na siya nagsalita pa. Sa pagdaan ng mga taon, unti-unti ko ring nakalimutan ang mga kwento. Hanggang sa dumating ang tag-init ng taong 1994. Napakainit noon. Halos hindi umuulan. Maagang natutuyo ang lupa sa bukid at madalas kaming mag-igib ng tubig mula sa ilog. Isang hapon, matapos tumulong sa bukirin ng aking ama, nagpunta ako sa tabing ilog upang maglaba. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Nakaupo ako sa isang malaking bato habang kinukusot ang mga damit nang may kung anong dahilan para mapatingin ako sa kabilang pampang. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humila lamang sa aking pansin at doon ko siya unang nakita. May isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Hindi siya gumagalaw. Parang kanina pa siya ron. Napahinto ako sa ginagawa ko. Hindi ko naman siya kilala. Sigurado ako roon. Sa maliit naming baryo, madaling makilala kung sino ang taga roon at sino ang hindi. Ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang lalaking yun. Matangkad, maputi ang balat kumpara sa karamihan sa amin na araw-araw nabibilad sa araw. Mahaba ng kaunti ang kanyang buhok at tila sumasayaw yun sa hangin. Nakatayo lamang siya habang nakatanaw sa ilog. Hindi siya mukhang mangingisda, hindi rin naman mukhang magsasaka, at lalong hindi mukhang isang taong naligaw. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ilang sandali ko pa siyang pinagmasdan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang napalingon sa direksyon ko. Nagtagpo ang aming mga mata.
bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi yung takot na parang may panganib, kundi isang pakiramdam na para bang may bagay na matagal nang nakatago ang biglang nagising sa loob ko. Napakurap ako at nang muli akong tumingin, nakatingin pa rin siya sa akin. Tahimik, hindi siya nakangiti pero hindi rin naman galit. Tila pinag-aaralan lamang niya ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan. Baka ilang segundo lamang. Ngunit para sa akin, tila huminto ang oras. Pero ako ang unang umiwas ng tingin. Nagkunwari akong abala sa paglalaba. Ngunit maya-maya, hindi ko mapigilan ang sariling mapasulyap sa kanya. Naroon pa rin siya. At sa pagkakataong yun, tila may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi ko maintindihan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya. Walang sabi-sabi, walang anumang ingay. Naglakad siya patungo sa kagubatan. Hanggang sa tuluyan siyang matakpan ng mga puno. Naiwan akong nakatitig sa lugar kung saan siya naglaho. Hindi ko alam kung bakit. Pero buong maghapon, siya ang laman ng isip ko. At nang gabing yon, habang naghahapunan kami sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, hindi ko mapigilang mabanggit ang tungkol sa kanya. May nakita akong lalaki kanina sa kabilang ilog. Halos sabay na napatingin sa akin sina nanay at tatay. Natigilan pa si nanay sa pagsasandok ng kanin. Lalaki? Tanong ni Itay. Opo. Sino naman? Hindi ko nga po kilala eh. Nakita ko lang naman siya, hindi ko naman nilapitan. At doon nga, ipinaliwanag ko ang itsura niya. Habang nagsasalita ako, napansin kong unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ng aking ama. Nagkatinginan sila ni Inay. Parang may tahimik silang pag-uusap na hindi ko marinig. Pagkatapos ay ibinaba ni Itay ang kanyang kutsara at seryoso ang kanyang mukhang napatingin sa akin. Kapag nakita mo ulit siya, huwag mo siyang kakausapin. Mababa niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Po, bakit naman? Ano ka ba naman, iha? Huwag mo na lang kakausapin. Hindi naman po siya mukhang masama eh. Kilala niyo po ba siya? Baka may bagong lipat dito sa baryo natin. Maang na tanong ko. Hindi agad sumagot si Itay. Tumingin muna siya sa madilim na bintana sa likod ko. Pagkatapos ay muli niya akong tiningnan. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Huwag mo ring susundan. Makinig ka na lang at huwag nang maraming tanong. Napalunok ako. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan kailanman. Hindi lahat ng nakatira sa kabilang ilog ay tao. Karamihan sa kanila, engkanto. Kaya mag-ingat ka. Mula nang marinig ko yun, sa halip na matakot, lalo ko lamang gustong makita muli ang misteryosong lalaking yun. Kinabukasan, paggising ko pa lamang ay yun na agad ang unang pumasok sa isip ko. Ang lalaking nasa kabilang ilog. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang kanyang muka. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Ang kakaibang lungkot na nakita ko sa kanyang mga mata. Ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ang sarili ko. Nakalimutan na lamang yon. Marahil ay isa lamang yung taong nagkataong napadpad sa lugar na yon. Marahil ay mali lamang ang pagkakaintindi ko sa reaksyon ni nanay at tatay. Pero habang tumatagal, lalo akong nagiging mausisa. Nang umagang yon, abala si Itay sa bukid habang si Inay naman ay nakikipagpalitan ng ani sa kapitbahay. Naiwan akong mag-isa sa bahay namin para maglinis. Pero kahit anong pilit ko,
Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Madalas akong napapatingin sa bintana, sa direksyon ng ilog. Parang may kung anong humihila sa isip ko. Bandang hapon, nagpasya akong mag-igib ng tubig. Hindi naman yun kakaiba. Karaniwang gawain lamang yun sa baryo namin. Ngunit alam kong hindi tubig ang tunay na pakay ko. Gusto ko lamang makita kung naroon siya. Tahimik ang paligid habang naglalakad ako sa makitid na daan papunta sa ilog. Mataas pa ang araw noon, pero nagsisimula ng lumamig ang hangin. Pagdating ko sa pampang, agaran kong sinulyapan ang kabilang bahagi. Wala, tanging mga puno lamang ang naroon. Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit parang may bahagyang pagkadismaya akong naramdaman. Mabilis kong pinuno ang 2 timba. Ngunit bago pa man ako makaalis, may narinig akong kaluskos mula sa kabilang pampang. Napalingon ako at agad akong natigilan. Naroon siya, nakatayo sa parehong lugar kung saan ko siya unang nakita. Parang kahapon lamang, parang hindi siya umalis. Nanlamig ang aking mga kamay. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ako umiwas ng tingin. Nakatingin rin siya sa akin. Tahimik at hindi gumagalaw. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. May bahagi ng sarili kong nagsasabing umuwi na ako. Naalalahanin ko ang babala ni Itay. Ngunit may isa pang bahagi na gustong manatili, pagmasdan siya at alamin kung sino siya. Makalipas ang ilang sandali, may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Bahagya siyang ngumiti. Napakaliit lamang ng ngiting yun. Ngunit sapat yun upang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi yun mukhang ngiti ng isang taong may masamang balak. Sa halip, para bang natutuwa lamang siyang nakita niya ako. Hindi ko namalayang napangiti rin ako ng bahagya. Ngunit agad kong binawi yun. Napahiya ako sa sarili ko. Hindi ko nga siya kilala. Muli kong hinawakan ng mga timba at naghanda ng umalis. Pero bago ako makalayo, isang mababang tinig ang umabot sa akin mula sa kabilang ilog. Rosalie. Bigla akong natigilan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buo kong katawan. Dahan-dahan akong napalingon. Nakatayo pa rin siya sa kabila. Tahimik na nakatingin sa akin. Ngunit hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay alam niya ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yun. Hindi ko pa naman siya kailanman nakausap. Hindi ko siya kailanman nakilala. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng timba. Sino ka? Halos pabulong kong tanong. Hindi ko alam kung naririnig niya ba yon. Ngunit tila narinig niya nga dahil nakita kong bahagyang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Parang may lungkot na muling dumaan sa kanyang muka. Pagkatapos ay umiling siya at sa halip na sagutin ang tanong ko, isa lamang ang sinabi niya. Huwag kang pumunta rito kapag lumubog na ang araw. Napakunot ang noo ko. Ano? Ngunit hindi na siya sumagot. Tumalikod lamang siya at tulad noong unang araw, naglakad siya papasok sa kagubatan hanggang sa tuluyan siyang mawala sa aking paningin. Naiwan akong mag-isa sa pampang. Mas marami ang tanong kesa sagot. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Bakit parang kilala niya ako? At higit sa lahat, kung talagang hindi siya tao, bakit parang siya pa ang nag-aalala para sa akin? Matagal akong nakatayo roon kahit wala na siya. Hindi ko namalayang lumalalim na ang kulay ng langit habang nakatitig ako sa bahaging nilakaran niya papasok sa kagubatan. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang kanyang sinabi.
Lalo na ang timbre ng boses niya. Napakasarap nun pakinggan sa tenga. Rosalie, huwag kang pumunta rito kapag lumubog na ang araw. Parang babala. Pero bakit? At higit sa lahat, paano niya nga nalaman ang pangalan ko? Nang makauwi ako, halos hindi ako makatingin ng diretso kina inay at itay. Pakiramdam ko ay may lihim akong itinatago. Habang naghahapunan kami, tahimik lamang ako at hindi yun nakaligtas sa pansin ni inay. Bakit parang wala ka sa sarili mo, iha? Tanong niya, mabilis akong umiling. Ngunit bago pa man ako makaiwas, nagsalita si itay. Pumunta ka ba sa ilog? Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. Opo, tay. Natahimik ang lahat. Tumingin sa akin si itay. Hindi galit ang meron sa mga mata niya, ngunit tila may mabigat siyang iniisip. Nakita mo ba ulit? Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang magsinungaling. Opo, nakita ko po siya ulit. Nakita kong napapikit si inay, parang may bagay siyang kinakatakutan na ngayon lamang muling bumalik. Anong ginawa niya? Wala naman po, tay. Nakatayo pa rin po siya sa kabilang pampang. Sagot ko, hindi ko sinabi ang tungkol sa pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ko rin sinabi ang babala niya. May kung anong nagsasabi sa akin na wag muna. Nakita kong huminga ng malalim si itay. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretso. Rosalie. Ano po yun, tay? Kapag may nakita kang kakaiba sa mga susunod na araw, sabihin mo agad sa amin. Kakaiba po? Gaya po nung ano? Tanong ko, pero hindi na siya sumagot pa. Hindi na rin siya nagpaliwanag. Tumayo lamang siya at lumabas ng bahay. Makalipas ang ilang araw at linggo, sinubukan kong umiwas sa ilog. Abala ako sa pagtulong kay inay sa bahay at sa bukid. Ngunit sa tuwing napapadaan ako sa bintana o sa tuwing nakikita ko ang direksyon ng ilog, hindi ko mapigilang maisip siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman kami magkaibigan. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero para bang may bahagi ng isip ko na laging naghahanap sa kanya. Sa paglipas nga ng ilang linggong hindi ko siya nakikita, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, para bang may nawawala sa akin. May kung ano sa loob ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Nakakainis yun at nakakairita sa pakiramdam. Ay, ano ba tong iniisip ko? Isa lamang siyang estranghero. Bakit ganitong nararamdaman ko? Naiiritang sabi ko sa sarili. Isang lalaki lamang siya na marahil ay hindi naman dapat pinapansin. Isang araw nga noon, habang naglalakad ako pauwi mula sa bukid, may napansin akong kakaiba. May isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng sampalok, malapit sa daan. Hindi siya taga roon. Sigurado ako. Matanda na siya at puti na halos ang lahat ng buhok niya. Nakasuot siya ng lumang saya at may hawak na baston. Habang dumaraan ako, bigla niya akong tinawag. Iha, ay sandali lamang at ako'y may sasabihin sa'yo. Po, ano po yun? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Parang napakalalim ng kanyang tingin. Ikaw si Rosalie, hindi ba? Rosalie ang pangalan mo? Opo, ako nga po. Ay tila madalas kang pumunta sa ilog nitong nakaraan. Po, sa ilog?
Mag-iisang buwan na ho akong hindi napapadpad roon. Ay nako, hindi totoo yan. Ang iyong diwa ay madalas naroroon. Palagi kang nag-iisip tungkol sa kabilang ilog, hindi ba? Bigla akong natigilan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko siya kilala. Kaya paano niya nalaman yon? Sino po kayo? Sa halip na sumagot, tumingin siya sa direksyon ng kagubatan sa kabilang ilog. Pagkatapos ay muling bumaling sa akin. Huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa nilalang na hindi kabilang sa mundo mo. Isang malaking kasalanan yon. Parang tumigil ang paghinga ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, muli na naman siyang nagsalita. Ay nako iha, kapag nagsimulang tumingin ang isang engkanto sa tao, bihira iyong nauuwi sa mabuti. Hindi mo sila kauri. Nanlamig ang mga kamay ko. Engkanto. Yun ang unang pagkakataong may matandang tuwirang nagsabi ng salitang yon. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong maaaring totoo ang mga babala ng mga matatanda. Ngunit kasabay ng takot na yon, ay may isa pang damdaming unti-unting sumisibol sa puso ko. Sa halip na tuluyang matakot, mas lalo kong gustong malaman kung sino talaga ang lalaking nakatira sa kabilang ilog. Pero may mga bagay talaga na dapat ay hayaan mo na lang at wag nang alamin kung hindi ka naman handa sa kung ano ang matutuklasan mo. Isang gabi, sinadya kong magpunta sa ilog. Hindi ko sinabi kay inay at itay. Nagkunwari akong natutulog at hinintay kong mahimbing ang kanilang tulog bago ako dahan-dahang lumabas ng bahay. Maliwanag ang buwan ng gabing yun. Bilog na bilog at yun ang nagsilbing tanglaw ko sa madilim na paligid. Napakatahimik ng buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at palaka at mahinang ihip ng hangin ang naririnig ko. Habang naglalakad ako patungo sa ilog, paulit-ulit kong naaalala ang babala ng matandang babae. Huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa nilalang na hindi naman kabilang sa mundo mo. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung sino siya at kung bakit tila matagal na niya akong kilala. Pagdating ko sa ilog, agad ko siyang nakita. Nakatayo siya sa kabilang pampang. Parang hinihintay niya ako. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon ay hindi ako natakot. Sa halip ay nakaramdam ako ng kakaibang saya. Ngumiti siya nang makita niya ako. Ngunit ang ngiting yun ay hindi katulad ng dati. Parang may halong lungkot. Parang may alam siyang may mangyayari. Rosalie. Tawag niyang muli sa pangalan ko. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Tanong ko, pero matagal siyang hindi sumagot. Nakatitig lamang siya sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi ka na magiging katulad ng dati. Hindi ko nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Humakbang ako palapit sa tubig. Handa akong malaman. Biglang nagbago ang kanyang muka. Parang gusto niya akong pigilan. Hindi mo maiintindihan. Pero huli na, dahil sa sandaling makatawid ako sa kabilang ilog, may narinig akong mga yabag sa likod ko. Marami, napakarami. Dahan-dahan akong napalingon at halos tumigil ang tibok ng puso ko. May mga tao sa likuran ko.
O akala ko'y mga tao? Nakahanay sila sa gilid ng ilog. Mga lalaki, mga babae, matatanda at mga bata. Lahat nakasuot ng mapuputlang kasuotan. Tahimik silang nakatayo habang nakatingin sa akin. Isa-isa kong pinagmasdan ang kanilang mga muka at doon ko napansin ang nakakatakot na bagay. Wala ni isa sa kanila ang kumukurap at lahat ay nakangiti. Hindi malawak hindi masaya, kundi yung ngiting pilit at hindi natural. Para silang mga manikang ginawang tao. Bigla akong napaatras. Napaapak ulit ako sa tubig. Sino sila? Nahihintakutang tanong ko, ngunit walang sumasagot. Maya-maya ay may isang matandang babae sa hanay nila ang nagsalita at nanlamig ang buong katawan ko nang makilala ko siya. Siya ang matandang nakausap ko sa ilalim ng puno ng sampalok. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Namumutla ang kanyang balat at ang kanyang mga mata purong puti. Wala ka sanang dapat makita, Iha. Hindi ka marunong makinig. Nanginginig akong napaatras at sa pagkakataong yun, napansin ko ang mas nakakatakot pa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, wala silang anino. Ni isa sa kanila, wala talagang anino. Maging ang misteryosong gwapong lalaki, wala rin. Doon ko napagtantong, kabilang siya sa mga nilalang na nakikita ko. Nagsimula akong tumakbo. Wala akong pakialam kahit magkanda basa-basa o magkanda tumba-tumba ako sa ilog habang tumatawid. Narinig ko pa ang sigaw ng misteryosong lalaki sa kabilang ilog. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Tumakbo ako ng buong lakas, walang lingon-lingon. At pagkadating ko sa pangpang namin, tumakbo ako sa gitna ng damuhan, sa makitid na daan, sa madilim. Habang naririnig ko pa rin ang mga yabag sa likuran ko. Hindi mabibilis, hindi naman nagmamadali. Ngunit sigurado akong papalapit ng papalapit. Hindi na ako nag-aksaya ng oras pa. Kumaripas ako ng takbo hanggang sa marating ko ang bahay namin. Pagkapasok ko ay agaran kong isinara ang pinto. Diretsyong nagtago sa ilalim ng kumot ng higaan ko. At buong gabi akong nanginginig sa takot. Kinabukasan, isinama ako ni Itay sa isang albularyo sa kabilang baryo. Doon nga ay ipinagamot niya ako. At ayon sa albularyong gumamot sa akin, naingkanto nga ako. Mabuti na lang at puting ingkanto ang nakatipo sa akin, hindi ang maiitim. Kaya naman nagawa niya akong gamutin ng walang kahirap-hirap. Sa paglipas ng mga araw at buwan, hindi ko na muling nakita ang matandang babae. Hindi ko na rin nakita ang mga nilalang sa tabing ilog. At higit sa lahat, hindi ko na muling nakita ang lalaking nakatira sa kabilang ilog. Lumipas ang maraming taon. Nag-asawa ako. Nagkaroon ng mga anak. Unti-unti kong tinanggap na marahil ay hindi ko na malalaman ang buong katotohanan. Ngunit hanggang ngayon, may isang bagay na hindi ko malimutan. Makalipas ang halos 30 taon, bumalik ako sa aming lumang baryo. Nandoon pa rin ang ilog. Nandoon pa rin ang kagubatan. At nang tumingin ako sa kabilang pampang bago lumubog ang araw, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Hindi nagbago ang itsura niya. Hindi tumanda. At nakatingin siya sa akin. Parang hinihintay pa rin ako. Matapos ang lahat ng mga taong lumipas. Pagkatapos ay bahagya siyang umiti at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Nagpaalam. Nang kumurap ako, wala na siya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung
Iniligtas niya ba ako ng gabing yon? O kung siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat? Hanggang dito na lang. Maraming salamat.